una sa lahat. Kung may pananagutan, tumataas ang respeto ng mamamayan. At tuwing inuuna natin ang kapakanan ng taong bayan, sumusunod ang pag-unlad ng ating inang bayan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. May nag-resign na naman. Commissioner Babe Singson nagbitiw sa ICI. Dating Senador Bong Revilla pinakakasuhan na ng plunder sa ombudsman. Habang si Escudero, Binay, Poe at Villar, inirekomenda rin ng ICI sa ombudsman na imbestigahan kaugnay sa flood control scam. May nag-resign na naman sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Bumaba sa pwesto bilang commissioner si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Live mula sa Taguig, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, bakit daw nag-resign si Singson? Jiggy, health at security reasons ang sinasabing dahilan ng pagbibitiw sa posisyon nitong si ICI Commissioner Babe Singson. Yan ang inanunsyo ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. sa isang press conference dito sa ICI kaninang hapon. Sa December 15 daw ang effectivity nitong resignation nito, pero posible raw na ma-extend pa ito hanggang sa katapusan ng taon. Sa ngayon na hindi pa alam kung sino yung ipapalit dahil nakadepende raw ito sa Malacanang. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Reyes. I don't know of anybody yet, but I will miss him. We will miss him. The very intense and stressful ICI work has taken its toll on this aging body. Jiggy, sinusubukan pa natin kunin ang pahayag nitong si Singson. Pero kung matatandaan natin ay Setyembre nang mag-resign naman itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dito sa ICI. At pinalitan siya ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Sa kabila niyan ay tiwala pa rin si Reyes na hindi ito makakaapekto sa trabahong ginagawa nila, partikular na yung pag-iimbestiga dito sa flood control scam. Hindi rin daw dapat mawala ang kumpiyansa ng publiko dito sa komisyon. Jiggy. Gerard, may malalaking personalidad na pinakakasuhan ng ICI. Sino-sino mga ito? Tama yan, Jiggy. Nangunguna dyan sa listahan itong si dating Senador Bong Revilla Jr. sa pinapakasuhan. Kasama rin dyan ang businessman na si Maynard Ngu at siyam na iba pa. Mga kasong direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder at administrative cases ang gustong ikaso o nire-recommend ang kaso ng ICI sa Office of the Ombudsman. Bukod dyan, Jiggy, ay nire-recommenda rin ng ICI sa Ombudsman na imbestigahan para sa case build-up itong mga senators Chis Escudero at Mark Villar at gayon din ang mga dating senadorang sina Grace Poe at Nancy Binay. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Reyes. We need more witnesses, no? And then, pangalawa, we are not washing our hands from these cases. In the meantime that they are investigating, we are also investigating. So two heads are better than one. Gerard, may reaksyon na ba mga nabanggit na personalidad? Nako, syempre, Jiggy, itong kampo ni Senator Bong Revilla ay umaalma dito dahil sinasabi nila ni hindi man lang daw naimbitahan sa hearing itong si dating Senador Bong Revilla para maipagtanggol yung kanyang sarili o para marinig man lang yung kanyang side. Ito namang si Senator Grace Poe, kung matatandaan natin, ay isa sa mga una sa mga ipinatawag para sa hearing dito sa ICI. Pero sinasabi ni dating Senadora Grace Poe, the fact na gusto pa siyang paimbestigahan, proof daw ito na walang basihan yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya nitong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo dyan, Jiggy. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Taguig. Patay ng ICI. Yan ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader Egay Erice kasunod ng pagbibitiw ni Rogelio Singson sa komisyon. Nakausap din daw ni Erice si Singson bago ito mag-resign. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Ano raw ang napag-usapan ni Erice at Singson? Well, Jiggy, we've already heard yung version ng ICI, yung official version ng ICI kung bakit daw bumitiw si dating Secretary Babe Singson sa ICI. Pero yung mga text exchanges sa pagitan ni Singson at ni Congressman Edgar Erice na kasama niya dati nung panahon ni Pinoy, they are very revealing
Kasi ito, binanggit sa amin ni Erice, ang pinag-usapan nila, very disappointed daw si Babe Singson doon sa suporta o kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. In fact, I'll just paraphrase kasi si Erice is also paraphrasing yung text message exchanges nila. Ang sabi raw ni Babe Singson, "Why will I risk myself, my family, and our privacy to be the washing machine of Malacanang?" Hindi lang the washing machine, punching bag pa. So ganon kalalim yung hugot at yung pagkadismaya ni Babe Singson sa apparently kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. Ito ang bahagi naming interview kay Edgar Erice. ICI is dead. Yung text message niya, sabi niya sa akin, "Why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem?" Bigat ng payag ni dating Secretary Singson, no? Pero Bok, ano ang support ang hinahanap niya? Well, ang pagkakasabi kasi ni Erice, from the very start, mahigpit daw ang request talaga ni Babe Singson for several measures to be put in place para mabigyan ng kapangyarihan ng ICI. Among them, yung the power to cite witnesses in contempt and the power to cite agencies in contempt if they fail to appear or to submit documents. As well, immunity, the power of immunity para hindi sila habulin in the future ng kanilang mga ipoprosecute dito sa ICI. At least yung dalawang yon. Pangatlo, nabanggit na ni Erice kanina, medyo kulang sila sa fiscal autonomy. Hanggang ngayon daw, gumagamit pa rin sila ng DOJ lawyers. Wala silang sariling battery of lawyers na talagang kanila that they can count on. So may konting question doon sa independence nga ng ICI. So yun, iniintay ni Singson actually is mag-certify ng urgent ang Malacanang ng isang panukala na nagbibigay ng mga kapangyarihang ito sa ICI para sila'y makausad at makahugot ng mga tao, mga testigo at ng mga dokumento ng may otoridad na hindi lamang umaasa sa pake. At Bok, matagal lang usap-usapan na may gustong magbitiw sa ICI. Ito ba, si Singson na ba yun? Well, that's interesting kasi it turns out that as early as October, mga October 7, nag-privilege speech si Erice and he revealed na merong isang miyembro ng ICI daw na gusto na magbitiw. October to and this was just 1 month after makreate ang ICI, which was created in September. So 1 month after that, meron na nag-iisip magbitiw sa ICI dahil daw sa kakulangan ng suporta in terms of power and authority ng ICI. Ngayon, si Erice is saying na from the very start, si Babe Singson ang kanyang nire-refer nung privilege speech niya na yan noon pang Oktubre. So, unfortunately, tumagal ng ganon. From October until December, hindi gumalaw yung mga panukala na magbibigay ng kapangyarihan sa ICI. At yun hanggang ngayon, ang iniintay daw ni Babe Singson. Unfortunately, we talked to Claire Castro, yung Palace Press Officer, nung linggo lamang, at we asked about yung possibility na isa-certify as urgent nga itong mga panukalang ito. Sa interview namin kay Claire Castro, sabi niya, parang hindi ganun ka-init yung Malacanang na ipursige ito. Dahil, for example, PNP daw and NBI, they don't have contempt powers and yet they are able to do their own investigation. So they were going slow as far as that is concerned. And apparently, isa yan sa mga hugot ni Babe Singson. At Bok, ano pang sinabi ng ICI kaugnay sa pagbibitiw ni Singson? Well, as we reported earlier, si ICI Director at spokesman Brian Hosaka, he basically gave us the official ICI line, which basically says na si Singson is resigning dahil labis yung stress sa kanyang katawan at siya medyo may edad na. So baka hindi na niya kayanin moving forward. And also, basically, Hosaka was saying na naibigay na naman ni Singson ang kanyang expertise doon sa komisyon as a former Public Works Secretary. So as far as that is concerned, prosecutorial na yung next step ng ICI at okay na, naibigay na ni Singson ang kanyang kontribusyon. So yun, and maybe in a way that's true na napagod lang si Babe Singson, pero also in a way baka napagod siya sa kakaintay
na bigyan sila ng kapangyarihan. But anyway, ito ang bahagi ng aming interview kay Brian Hosaka. Nagkakasundo naman yung tatlo. And I don't see any disgruntlement or any frustration on the part of Secretary Singson. Yun lang talaga. It's just because of the stress and the intensity of the work required here in the ICI. Okay, Jiggy, yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Bok. News 5 anchor Ed Lingao mula sa TV5 Media Center. Susunod, Office of the President, bakit kaya kinwestiyon ng COA? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pinunan ng Commission on Audit o COA ang paghawak ng pondo ng Office of the Vice President. Kulang daw sa mga kaukulang dokumento ang ilang programa nito. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano mga programa ng OVP ang pinunan ng COA? Jiggy, isa sa mga pinuna ng Commission on Audit ang programang Magnegosyo Taday ng Office of the Vice President. Yan yung programang nagbibigay ng cash grant para maging puhunan sa negosyo ng mga kababaihan, kabataan, mga miyembro ng LGBT+, at iba pang sektor. Base sa 2024 audit report ng COA, hindi gaanong nasuri ang 140 benepisyaryo ng programa kung sila ba ay qualified na makatanggap ng cash grant. Paglabag daw ito sa manual operations na mismong OVP ang bumuo. Sinita rin ng COA ang kakulangan ng dokumento sa pamamahagi ng welfare goods na nagkakahalaga ng mahigit 110 million pesos. Hindi raw nagsumite ng verified master list sa mga benepisyaryo, situation report at mission order ang OVP para rito. May accounting error din na ipinunto ang COA sa financial statement. Nakasaad na 3.9 million pesos na halaga ng laptops ang nakuha ng OVP, pero hindi pala yan mga laptop kundi photocopier. Jiggy? Camille, may reaksyon na ba si VP Sara sa findings ng COA? Jiggy, wala pang reaksyon si VP Sara mismo, pero may paliwanag naman yung kanyang tanggapan tungkol sa mga laptop. Clerical error lamang daw ang nangyari. Imbis na mga laptop, ang dapat daw na nakalagay sa report ay 12 donated photocopying machines worth 3.8 million pesos at isang desktop computer worth 92,000 pesos. Tungkol naman sa mga kulang na dokumento at iba pang issue sa kanilang mga programa, nangako ang OVP na i-review nila ang kanilang policy manual para masigurong kumpleto ang kanilang documentation. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Kinwestiyon ni Davao City Representative Paulo Duterte ang pagpapaimbestiga sa flood control project sa Davao City. Pero git niya, wala naman siyang tinatago. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano raw ang questionable para kay Congressman Pulong? Jiggy, tanong nga ni Davao City Representative Paulo Duterte, bakit siya lang at bakit Davao City lang yung pinaimbestigahan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino? For context ng Jiggy, pumunta kasi itong si Congressman Tino kahapon sa ICI at ni-request nga niya sa komisyon na imbestigahan itong halos 4.4 billion pesos na flood control project sa Davao City mula 2019 hanggang 2022. Kabilang nga dyan yung mga nag-overlap na proyekto sa Davao River, yung double funding o yung dalawang kontratang pareho po yung halaga sa parehong lokasyon. Maging yung 62 contracts nga na iginawad kahit wala namang detalye yung mga proyekto. Yan yung mga inilatag na grounds ni Tino nang pumunta nga po siya sa ICI kahapon para imbestigahan nga yung mga maanumalyang proyekto sa Davao City. Itong mga proyektong pong ito ay nasa distrito ni Congressman Pulong. Resback naman ng Davao Congressman
Kung totoong patas si Tino, bakit hindi niya raw sabay-sabay na hinahabla nga yung mga distrito na may bilyon-bilyong flood control anomalies sa buong Pilipinas? Bakit daw ba siya at bakit daw Davao lang yung pinupunteriya ni Tino? Hirit pa nga ni Congressman Pulong, handa raw ba si Tino na imbestigahan maging yung mga kaalyado niya? Gayon man bukas daw si Pulong na sa investigasyon dahil wala naman daw siyang itinatago, tinatakbuhan at kinatatakutan. Jiggy. At sa payag ni Congressman Pulong, may sagot na ba si Congressman Tino? Yes, Jiggy, sagot naman ni Congressman Tino, para na rin daw inamin ni Congressman Pulong na may bilyon-bilyong pisong anomalya nga sa kanyang distrito. Giit pa nga niya mula Davao hanggang Malacanang, lahat ng sangkot ay dapat managot. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, sa dokumentado mga delivery rider may hugot sa kakarampot na kita. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Maraming tumaas ang kilay sa pahayag ng kalihim ng DTI na kasya ang 500 pesos na budget pang Noche Buena. Kabilang dyan ang mga rider na maliit lang ang kita kahit inaabot ng maghapon sa kalsada. Ang buhay rider dokumentado ni Nikki de Guzman. Anim na taon ng part-time rider si Jerwin. Kapag naka-day off sa kanyang duty bilang service crew, ginugugol ni Jerwin ang buong maghapon sa pagde-deliver. Ano yun, ma'am? Pagkain, ma'am? Nag-uumpisang tumanggap ng booking si Jerwin alas 9 ng umaga. Kadalasan tumatanggap si Jerwin ng 2 hanggang 3 sabay-sabay na booking para makatipid sa gas. Mabilisan lang ang pagkain ni Jerwin para muling mag-accept ng panibagong booking. Madalas sa lilim lang na puno itinatawid ni Jerwin ang kanyang simpleng pananghalian na nakatago sa ilalim ng upuan ng kanyang motor. Nakakatakam ang mga pagkain na nakikita niya bago ihatid. Sapat na raw na pampagana habang kinakain ng konting ulam niyang adobo na nakalagay sa lalagyan ng ice cream na pinuno ng kanin. 6 hanggang 700 piso lang ang kinikita niya sa halos 6 na booking sa isang araw. Kada booking may porsyento na kinakaltas sa kanilang mga rider. 20% commission po siya. So every booking po namin, kinakaltas din po agad yung 20% niya po na sa wallet po namin. Halimbawa, sa booking na nagkakahalagang 120 pesos mula Cubao papuntang Makati na nasa 14 na kilometro ang layo, kung ikakaltas ang 20% ay matitira sa rider ay 96 pesos. Dito na niya kukunin ang panggasolina niya. Hindi raw kalakihan ang take-home, kaya lahat na ng pagtitipid ay ginagawa ni Jerwin. Madalas po, nagbabaon ako para makatipid ako. Kulang talaga po. Kasi hindi lang naman yung pagbabasehan mo yung kinita mo nung araw na yun. Kasi may puhunan tayo dyan, unang-una motor. Opo. Kasi yung motor, isang piyesa lang po yung masira dyan. Yung kita mo na maghapon, ubos agad dyan. Sige sir. Ano po yung papadala nila sir? Maliit na nga ang kita, madalas pa raw may aberya. Mayroon po yung sa mga client namin na overweight, sobrang laki ng mga pinadadala. Tapos isa pa po dyan, wrong pin. Sa mga nasabing sitwasyon, laging rider ang talo ayon kay Jerwin. Pag nagreklamo po yung customer, agad-agad po yung agent nila na magtatawag po sa rider. Sa daming karanasan ko po sa mga ganun, wala pa akong may panalo kahit isa. Talaga? Reality lang yan. Ang bawat pick-up at delivery ay panibagong pakikipagsapalaran sa kalsada.
Sinasalubong man ng pagsubok ang bawat ride, hindi maitatanggi na sa bawat pag-book nakasalalay ang pagpapatuloy ng hanap buhay ng mga dakilang rider tulad ni Jerwin. Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki, dokumentado. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.